na ang walang atrasan. Good news mga kaabante dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Opinyong mahalaga sa bayan. Isyung dapat pag-usapan. Walang atrasan. Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Walang atrasan. Good morning! Magandang umaga po sa inyo. Araw ho tayo ng Huwebes. Ganap na hong 37 minutes after 5 in the morning. Ikawalo na ho tayo sa buwan po naman ng Enero. Isang araw, bisperas na ho ito. Kumusta ho ang mga pahalik dyan ngayon sa Quirino Grandstand? At yan ho, sinimula na ho kasi di ba, may mga pauna na, yung mga kababayan natin, mga deboto ho natin, mga nakatatanda, may mga kung ano-ano mga kondisyon na ito na rin ho yung pagkakataon para ho makapunta ho dun sa diyan sa Quirino Grandstand para po naman sa pahalik. Yun ang schedule po. Anyway, makakakuha po tayo ng mga balita dyan. Ako po si Benji Alejandro ngayon pong umagang ito ng Huwebes. Sa pangalan po ng ating mga kasamahan mula po naman sa ating technical side, si Kuya Ogie, at ganoon din si Seb, si Jason at si Fred, at ganoon din po sa ating mga tropa dun sa newsroom, si Jaime at si Ace at iba pa. Good morning at sa ating mga kasamahan sa reportorial team ng Abante Radio, Abante News at ganoon na rin po ang kabuuan ng Abante Group of Companies, mga balita, entertainment, sports at tulong. Narito po ang ating mga headline. Good morning! Ang palasyo handa na hong sagutin sa Korte Suprema ang kwestiyon sa 2026 National Budget. Publiko binalaan laban naman sa nagpapanggap na si Speaker D at nanghihingi ng pera. Wala naman dahong napipintong balasahan sa gabinete ayon sa palasyo. Fingerprints ni Yusek ang nasirang si Yusek Cabral tugma sa record ng pulisya ayon naman sa NBI. Bilang ng mga walang trabaho bumaba noong November ayon naman sa Philippine Statistics Authority. Good morning! Walang atrasan. Samantalang tabayanan po naman ang ating mga headlines sa kabuuan ng ating paglilingkod. Ngayon pong umagang ito naman ng Huwebes, bisperas pa rin po naman sa kapistahan ng Itim na Nazareno. 8 na ho tayo ngayon 8 na ho tayo sa buwan po naman ng Enero. Kung nagbibilang, ay nakakawalong araw na ho pala tayo at ito ay anong pong tawag ho doon ay kumakatawan sa ikawalong buwan. So ito ho ngayon ay Agosto. Kaya mainit-init ang panahon kung babatayan po yung Farmer's Almanac kung tawagin mga kaabante. Anyway, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating mga paglilingkod. Standby lang ho sa ating ulat panahon na kung saan po naman ay atin naman niya makukuha ba ay si Mon Samson ng bulletin. Nakikinig na ganito kaaga. Good morning Kuya Mon Samson. At ganoon din po naman sa lahat ng ating mga tropa. Ngayon po naman ay
nakatutok na rin. No? Ito, tingnan muna ho natin ang ating mga pangunahin po ng mga headlines. Ang pinakamaganda ho, no? Ang tawag na bilang daw ng mga trabaho, mga trabahador o mga Pilipino natin ay mga kababayan ho natin. Ayon po yun sa survey ng PSA. Noong nakaraan daw pong November ng nagdaan ho ng mga taon. Samantala, handa ho namang sagutin ng Korte Suprema ang question sa 2026 national budget. Kasi may mga nagbabanta po di ba? May mga babanta na sila po naman ay magsasagawa ko questionin ang naturan po namang budget po na yan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may karapatan ang sinumana dumulog sa Korte Suprema upang alamin kung unconstitutional o hindi ang pambansang budget ngayong taon. Partikular rong kinestyon ni Caloocan City Representative Edgar Erice at ML Party List Representative Leila de Lima ay ang pananatili ho ng mga tinatawag na unprogrammed appropriations na nakapaloob sa pambansang budget. Sinabi ni Castro na tutugon ang ekotibo kung sakaling utusan sila ng kataas-taasang hukuman. Kaugnay ho naman sa kinukwestiyong unprogrammed appropriations. Kumpiyansa ho Malacanang na ang pambansang budget ngayong taon ay pinakamalinis, pinakamaayos na budget at ito naman ay para sa taong bayan. Sinabi ni Castro na masusing pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ng kanyang gabinete ang national budget bago pirnirmahan at nakatitiyak ang Malacanang na maipagtatanggulo ito sa anumang legal na mga question. Good morning! Ang oras ho natin, meron na ho kagad tayong 41 minutes makalipas na ho kagad ang alas 5 ng umaga. Baka ho kayo may mga lakad. Baka ho kayo may mga pupunta na galaw-galaw na ho kayo. Ha? Mahirap na po yung abutin ho tayo ng aberya sa kalsada. Weather report. Nasa linya po natin si Ma'am Lori de la Cruz ng Pag-asa. Good morning, Ma'am Lori. Good morning. It's lahat ng ating mga taga-subaybay. Patuloy na makakaranas ng maulang panahon ng Bicol Region, Quezon, at maging dito po sa Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro at Palawan dahil sa epekto ng shear line. Sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora ay magiging maulap din ang papawirin na may mga light rains o mahina pagulan dahil sa amihan habang sa natitirang bahagi ng bansa. General fair weather, liban sa mga localized thunderstorms. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan ang litas mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Weather report. Thank you, Ma'am Lori. Meron na ho kagad tayong 43 minutes after 5 in the morning. Good morning! Ano ba yan? Ano tawag ko doon? Meron na nga ho tayong budget. Question pa. Di ba dumaan nga ho yan? Dumaan nga po yan sa kaya dumaan ho yan sa masusing pag-usuri ng mga mambabatas. Ano ba yan? Hindi na ho sila natuto. Hindi pa ho nila nasuri. Yung mga kinatawan, sino na naman ang mayroong doon sino na naman ang mayroong tawag po doon? Sala. Sino na naman ang culprit? Meron pang dumaan nga sa Kamara, dumaan na rin sa Senado, at pagkatapos doon nagpulong pa sila. May mga kinatawan ng Kamara, may kinatawan din ng Senado, yung BICAM. Yun ang pinakahuli. At pagkatapos dumaan pa, ano ba talaga? Kaya meron ho ngayong may survey ho ngayon na lumabas. Tiwala daw ho sa Senado, Kamara at iba pang ahensya, lagapak. Tanging ang DPWH Commission on Audit ang naka-score ng mais-ayos. Pero nangunguna sa trust rating siyempre performance ito patuloy daw ho ang pagbaba ng tiwala ng mga Pilipino sa ilang pangunahing ahensya ng ating pamahalaan. Partikular na ho sa Senado at House of Representatives. Ayon yan sa resulta ng Pahayag 2025 end of the year survey. Good morning. Morning! Ayan, good morning. Ngayon, meron ng budget ko questionin. Paano na? Di ko rin talaga humaintindihan. Dumaan na sa pinakabusis. Ibig sabihin, nagkasingitan na naman. Nagkaunsehan na naman. Pinakikita ko sa survey na habang nananatiling stable ang approval ng publiko ng karamihan sa mga ahensya ng gobyerno,
marami pa rin ho nakararanas ng malaking pagbaba. Tulad nga po ng Senado at ng Kongreso, ng Kamara. Kabilang din ho mga ahensyang may kinalaman sa baha, mataas ho na presyo ng bilihin, transportasyon, katiwalian at pamamahala sa ekonomiya. Sa transportasyon ng DOTR, yung MRT3, dyan dito sa Cubao Station, nagkabulagaan na naman, sinisi yung luma. Kaya nga kayo nandiyan dyan matagal na, yun ang laging sisisihin kapag ka nagkapalpakan sisisihin yung mga, kung hindi infrastructure, kaya nga matagal na nga ho nilang di ba? Matagal na ho nilang alam yan, kaya nga sila nandiyan dyan anyway, kabilang daw ho sa mga bumagsak ang trust rating ay ito ho, Senado mula ho sa 28% ay bumabaho ito ng 24% ang kanilang approval rating. Samantala, ang House of Representatives mula 21%, bumabaho ito sa 20%. Mabababaan kasi nga, dun sa Senado, may mga ilang personalidad, di ba? Ang talaga namang involved, na nasasangkot. Bumaba rin ang approval rating ng Department of Health from 49% to 44%. Malaki-laki hito pa na pagbaba, 5%. Department of Trade and Industry, 42% to 34%. Uy, mabababa rin, 9%. Department of Transportation, 42% to 37%. So 5% rin binaba. Department of Agrarian Reform, 38% to 35%. 3% pagbaba. Department of Finance, at saka yung dating NEDA, 35% to 31% o mayroong 4% pagbaba. At iba pa. Ayan, pero nangunguna sa listahan ang Senado at Kamara. Good morning. Ang oras, meron na ho kagad tayong 47 minutes after 5 in the morning. Nakakapagtaka lang ho talaga. Bakit ngayon hindi sa hindi sa Macau, paano na naman nalusutan yun? Sino ba talaga nagsasabi ho ng totoo? Ay mga daw, ito na raw pinakamalinis di ba? Sabi ho ng Malacanang kanina, yun ang ating yun yung ating una natin pong bungad na balita. Ang sinasabi po, kumpiyansa po ang Malacanang na ang pangbansang budget ngayong taon ang pinakamalinis, pinakamaayos na budget para ho sa taong bayan. Sabi nga ng presidente nung lagdaan niya at nung matapos niya lagdaan, umarap na ho siya sa publiko at sinabi niya sa pamamagitan ng live ng RTVM, sinabi niya na mahalaga na ang bawat piso po ay talagang magagastos ng ating mga mamamayan. Good morning. Kahapon, nakapanayam natin yung mga nasa sektor ng ng agrikultura dahil ikalawa ho sila sa may pinakamalaking pondo. Una ho, siyempre, yung Department of Education, di ba, malaki, trillion ang kanilang budget at malaking bahagi po noon bilyones, 65 billion po ata para po naman sa konstruksyon ng higit sa 20,000 mga classroom at pagre-repair, pagkukumpuni naman ng mga luma o gusaling ng mga silid-aralan. Ngayon, may question din, questioning daw ito ng mga mga tinatawag po na mga members of the Congress, di ba? Si Congressman Erice. Siya ang tunay na minority. Deputy Minority Leader. Yung Minority Leader, tahimik. Sumusuporta. Bakit ganun? Magkakaibang pananaw ng mga nasa minorya. Yung kanilang Minority Leader, nasa majority, pero yung deputy minority, ayun talaga nagsasalita. Ang galawan talaga sa politika, Kaya nakaka-apekto talaga yun sa atin naman mga palabigasan. Good morning. It's speaking of approval rating, kaya ngayon lutang umuugong yung di ba nung simula po nung Lunes, umugong na yung balita na balasahan sa gabinete. Samantala, sinabi ho naman ng Malacanang na tananggi ho ng Malacanang na may napipintong balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Good morning. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, wala umanong napag-usapan sa loob ng palasyo hinggil naman sa panibagong cabinet revamp. Sinabi po ni Castro na wala siyang natatanggap na impormasyon tungkol sa anumang pagbabago sa ani ng mga cabinet member at posibleng haka-haka lamang ang mga kumakalat na balita.
Gayunman, kinumpirma ng Malacanang na patuloy ang performance review sa mga opisyal ng gobyerno at nakadepende pa rin sa Pangulo kung kontento siya sa trabaho ng kanyang gabinete. Good morning. For the meantime, di pang ano ho yan, ha? Di ba? Yan ang sagot, di ba? Iba naman ho yung realidad, kung may mga magaganap nga po. Kanina, isa ho sa mga, isa sa mga muugong na rin, dyan sa Department of Health at ganoon din sa Department of Tourism. Good morning. Labas muna ho tayo ng himpilan. 4 na katao daw dinampot ng PIDEA sa nabuwag nitong DEN. Diyan ho naman sa Pampanga, mabante ho sa balita, Abante reporter Johnny Reblando. Abante Radyo Live Report. Nabuwag ng PIDEA Pampanga Provincial Office ang isang den ng pinagbabawal na gamot kasunod ng pagkakasakote sa 4 na personalidad sa isinagawang bypass operation sa Barangay Santa Cruz, Purak, Pampanga nitong Miyerkules ng hapon, January 7, 2026. Kinilala ng PIDEA team leader ang den operator na si alias Teds, 59 taong gulang at 3 kasamahan na sina Bill, 33, alias Lex, 30 at alias Isa, babae, 36. Nakumpiska sa pag-ingat ng mga suspek ang 4 na transparent plastic sachet na naglalaman ng 6 na gramo ng umano'y tubats na nagkakahalaga ng 40,800 pesos, iba't ibang paraphernalia at mark money na ginamit na pambili ng illegal na gamot. Kasama ng PIDEA Operation, ang PIDEA Regional Office 3, Special Enforcement Team at Purak Police Station. Ang mga nakumpiskang money tubas ay dinila sa PIDEA Regional Office 3 Laboratory para sa forensic examination habang ang mga suspect ay nakadetini sa PIDEA Regional Office 3 Jail Facility. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa mga suspect. Johnny Reblando, Abante! Abante Radyo Live Report. Thank you, Johnny. Nagatid po sa ating oras yan. Meron ako kagad tayong 52 minutes after 5 in the morning. Baka po kayo may lakad. Baka po kayo may pupuntahan. Good morning kay Angelo Redaha. Ayan, kapi-kapi rin daw. Throwback Thursday morning. Ayan, ha. At si Tristan White Gulay, good morning. At sa lahat po ng mga silent listeners po natin, thank you for sharing and watching. Patuloy po ang pagdami at sumusuporta. Ganoon na rin po sa digital platform ng Abante. So sa may naririnig na rin, napapakinggan, napapanood na rin ang lahat po naman ng programa ng Abante yan naman sa North America, sapagkat may meron pong partnership ang Abante, BNC at yung Amation TV. Yun po naman doon sa mga kababayan natin nandun sa abroad. Abroad. Good morning. 53 minutes after 5 in the morning. Kinabalaing Boy at Cynthia Deunia. Good morning. Pagbati, Malaki na Bal at kay Kata. Good morning. Ang galawan daw ho ngayon sa presyo, ang binabantayan pa rin po kasi nga nag-survey ho ang PSA. Higit sa lahat to di ba? Kahit maganda-ganda po yung pasok ko ng pagpasok ko ng taong 2026 pero medyo sabi nga nung nakapanayan natin kahapon si Ginoong Michael Ricaport medyo medyo nagprenda, sabi nga po o kaya nagrenda sa paggastos. Pero faster than expected. Ano daw yun? Yan anong sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricaport sa usapin daw ng pagtaas ng inflation rate sa bansa noon po namang Disyembre. Ayon naman kay Ricaport, sa panayam mo ng programang Walang Atrasan ng Abante, kumpara daw nung nakaraang taon ay umakyat sa 1.8% ang presyo ng mga bilihin sa merkado. Sinabi pa ni Ricaport na nakaapekto ang holiday season sa pagtaas dahil sa mataas na demand at sa pagtaas na rin ng bilihin.
Dagdag pa ni Ricaport, isa sa rason ng pagtaas ng inflation rate ay ang pagban ng rice importation mula Setyembre hanggang Disyembre ng nagdaang taon na nagdulot naman ng pressure sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Gayunpaman, umaasa si Ricaport sa pagpasok ng Enero, sabay din namang bababa ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Siyempre, naubos na eh. Nagastos na. Yun na talaga Oo. yung panahon na gastusin yun. So, yung demand bababa pag January na. So, kung mas mababa yung demand, o yung presyo, pababa dapat. Kasi taon-taon naman po yan. Lalo na yung mga pang Noche Buena, yung mga manok, yung mga meat product. Good morning. Tinig po yan, boses ni Ginoong Michael Ricaport, Chief Economist ng RCBC. Sa panahon po naman ng Abante kahapon, may mga chain reaction ho yun, di ba? Naalala ko tuloy, sino ba yun? Yung hepe ba yun? O head ng Department of Agriculture. O nagbisita. Yan. May mga plano sila, nagbisita ko sila sa isang market. Ang tinamaan yung mga maliliit na mga yung mga maliliit na mga negosyante. Nagsagawa daw sila ng inspeksyon doon sa market diyan sa Marikina. Siyempre kasama na ho yung mga camera ng mga kasama ng mga mainstream media. Meron pa rin doon siyempre yung naka-live stream. Meron din ho silang live feed. Ayun ay nagipit yun po mga malilit na mga nagtitinda na hindi daw sumusunod doon sa MSRP. May gagawin daw diskarte. May gagawin daw diskarte ang mga taga-Department of Agriculture, di ba, Nika Ballesteros? May gagawin daw diskarte mga taga-Department of Agriculture para naman marendan daw ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Good Ay, morning. tingnan nga natin, hindi mo makukuha doon sa pagbisita lang sa market, at nakakuha ng mga tawag doon, ng mga coverage sa primetime newscast. Ayun na, di ba? Ano naman ang susunod? Bababaho naman talaga kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Good morning. Naglaan naman daw ho ang pamahalaan ng 200 billion pesos na budget para ho sa sektor ng agrikultura ngayong 2026. Subalit, nakukulangan pa rin ang grupo ng mga magsaka para tugunan ang matagal ng suliranin ng sektora. Sa panayam mo ng programang Walang Atrasan sa Abante, sinabi ni Ginoong Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers, na matagal nang napabayaan ang agrikultura kaya hindi pa rin sasapat ang naturang pondo. Git ni Montemayor, hindi kailangan biglaan ang pagbuso ng malaking pondo. Ngunit mahalaga ang tuloy-tuloy at malinaw na suporta para naman sa pangmatagalang pagunlad ng sektora. Bagamat ikinatuwa nila ang pagtaas ng budget, binigyan din ni Montemayor na sa kabila ng malalaking pondo na inilalaan sa Department of Agriculture, nananatiling mabagal ang pag-usad ng naturang sektora. Batay sa datos ng gobyerno, ang poultry sector lamang ang itinuturing the bright spot habang pababa naman ang produksyon ng crops, hogs, fisheries at forestry. Ayon pa kay Montemayor, ang pangunahing tanong ay kung paano masisiguro na ang dagdag na pondo ay magdudulot ng konkretong benepisyo at malinaw na epekto sa agrikultura. Good morning. Kailangan ng malalim na analysis muna sa pagpapatakbo ng program ng DA. Ano ba yung mga programa nila na epektibo at ano yung programa nila na kailangan ng palitan, no? Walang ganung analysis eh. Kasi ito naman DBM, pag nagbabudget sila, ang number one na basihan nila kung magkano ibibigay na budget sa isang ahensya ay kung magkano yung nagastos ng ahensya nung nakaraang taon. Good morning. Yan naman ang tinig ni Ginoong Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers. Dagdag pa ni Montemayor, matagal na nilang inaalok sa DA ang tulong ng private sector sa pagmamonitor ng mga programa sa lokal na antas pang makatukoy at matukoy nilang problema. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang tugon na natatanggap mula naman sa kagawaran. Good morning. Ang oras, meron ako kagad tayong 59 minutes after 5 in the morning. Babalik ko kami saglit na saglit po lamang. Walang atrasan.
Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trustasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Daang-daang swimmer ang lumaho sa Alfred Nicodem Memorial Winter Swim sa lungsod ng Prague na kabisera ng Czech Republic. Ang tradisyon na sinimulan mahigit 7 dekada nang nakalipas ay dinarayo ng maraming turista at swimmer mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang paglangoy sa nagyayelong ilog ay may 3 kategorya na 100, 300 at 750 meters ang distansya. Ang mga manlalangoy ay hindi lamang nanggagaling sa iba't ibang panig ng Czech Republic, kundi mula rin sa Australia, Belgium, Spain, Poland, Germany, Russia, USA, England at Slovakia. Ang paggunita kay Alfred Nicodem ay isang mahalagang kaganapan kung saan ang mga manlalangoy mula sa iba't ibang club, henerasyon at antas ng karanasan ay nagkakaisa. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Nainlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. O, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Dondon Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Good morning. Ay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating paglilingkod. Meron na ho kagad tayong 3 minutes after 6 in the morning. Alas 6 na ho ng umaga, mga kaabante. Good morning. Kumusta ho? May laman pa naman ng palabigasan. Siyempre, nakaipon pa ho, no ha? Ay, kanina, binabanggit ho natin, no? Isa sa mga tawag po doon ng mga ahensya o kagawaran ng ating gobyerno, Department of Transportation, bumaba din ho yung kanilang approval rating, ano ha? Bungad pa noong Lunes. Lunes nga ba ho ito nangyari? O tama, 5 na, kumbaga sa nalunisan at ang mga taga-Department of Transportation, lalong-lalo na ang DOTR. O humingi po ng paumanhin sa publiko ang pamunuan ng MRT3 kasunod doon ng viral video ng pagsisiksikan ng mga pasahero sa platform at escalator dyan naman sa Cubao Station na nangyari naman noong Lunes, umaga ng Lunes, January 5. Naku, kasagsagan ito ng balikan ng ating mga kababayan no? Sa trabaho at yung iba ay mga papauwi pa rin. Ayon sa pahayag, nakarating sa kanila ang concern ng mga pasahero at netizens na nakapanood ng video. Napanood pa ng mga taga-DOTR sa mga social post ng mga netizen. O siguro nataranta yung doon, station head ng Cubao Station, Hepe. Sinabi ng MRT3 na patuloy na papayagan ng mga pasahero na makaakyat sa platform kahit na siksikan sa itaasa. Inatasahan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez si MRT General Manager Michael Capati na gawin ang lahat ng mga hakbang. Yan, tingnan nyo yan, nasa video. Para naman maiwasang maulit pa uli ang mga insidente. Kapag naulit pa naman, mas pagbubutin din daw ang monitoring at koordinasyon sa mga istasyon ng tren para maisaayos pa ang pagpapatupad ng crowd management
lalo na ho kapag ka peak hours, o yung pong rush hour mga kaabante. At sa kaugnay pong balitang yan, ito ang mga tinatawag ko nilang adjustment. No? Yung tinatawag kong crowd management. Ito, nag-sincerely apologize sa at ngayon, ang isa ho sa mga gagawin, ito, kapapadala pa lang, isa daw ho sa mga gagawin bilang bahagi ng pinaigting na kampanya raw ng DOTR at MRT3 para daw ho sa mas maigpit na seguridad o maglalagay na raw ho ng mga walk-through metal detectors. Ano ho yun? Sa northbound at southbound. Sa mga areas na sa mga sumusunod daw ang istasyon, North Avenue, doon sa may pagitan ho ng ng dalawang malaking mall, Quezon Avenue at GMA Kamuning. Layunin daw ng mga kagamitang ito na masiguro ang kaligtasan ng bawat commuter sa pamamagitan ng mas maagang pagtukoy o anumang banta sa pinagbabawal na gamit bago makapasok ho ng platform. Yun, mag-iigpit na. So yung yun ang crowd control ho nilang gagawin. Ang installation daw ng walk-through metal detectors ay patuloy na isasagawa sa lahat ho naman ng mga MRT station. Ayan, di balik ko sa dati yung haba ho pasero. Kasi dati-rati ho para maiwasan ang dagsaan. Nakikita ho natin yan yung pong mahaba ang pila, pababa. Ngayon, di ba? Yung mga mahaba ang pila. Ang tawag ho doon na sila, kumbaga sana i-choke na nila bago pataas para hindi na humaulit. Yan ang usapin pa rin ng transportasyon sa atin. Kaya diskarte na lang ho ngayon. Inanunsyo na ho yan, metal detector. Alam niyo naman, may metal detector na meron pang may gagawin pa ho silang style. Maliban pa ho dun sa mga mga guard nila, security guard na may mga hawak pong stick, di ba? Iniisa-isa. Ano nang mangyayari ho doon? Meron pa mga yung mga machine na dadaan po, x-ray machine, di ba? Nadadaan doon para yung may mga backpack, kung lahat. Talaga maraming adjustment na dapat tong gawin. Ano po, ha? Good morning! Dumarami ho pasahero, di ba? At ano na nangyari? Nadagdagan na ba ang bagon? Dati 3 yan, gagawin na daw 4. May mga certain times na ganun doon ang pangyayari. Kaya lang ho talaga nagkabiglaan. Nagkabiglaan ho yun. Meron sigurong natulog sa pansitan. Walang atrasan. Meron na hong 8 minutes after 6 in the morning. Anyway, nag-sorry na ho. Yan. Yun lang naman mga critical ho ng mga lugar. Peak hours ho yun Siguro mga alas 6. Hanggang hanggang alas 9, alas 10. Pero kung kayo ako pa nag-MRT, lampas ang mga kundi alas 12, ganyan, hanggang alas 3 ng hapon. Kapag ka talagang lumampas ka na, alimbawa alas 5 ng hapon, alas 5 ng umaga, ay hanggang alas 6, alas 8 ng gabi, ay talaga ho naman, handa ka nang makipagpalitan ng mukha. Good morning! Pinakamabilis ho naman na sistema ng transportasyon, tanggapin ho natin sa lahat ho yun. Walang traffic. Maliban na lamang kung magkakaroon ng aberya, doon sa itaas. Di ba? Unang aberya bago matapos ang taon yung mga pasahero naglakad sa gitna ng ng LRT o ng MRT o ng mga nang riles, di ho ba? Doon sila naglakad. Dahil nga bigla tumirik, tuminto kung sa mga kadahilanan. Pero marami pa rin po marami pa rin po sa ating mga kababayan ang talagang tatangkili ko ng LRT at saka MRT dahil bukod sa malamig-lamig mabilis pa ang biyahe. Good morning! Isa na i-issue din diyan yung mga daw po dahil sa haba ng pasahe, yung haba ho ng pila, yung mga estudyante na meron pong discount. Kasi hindi naman lahat nakaka-avail ho ng mga card na gano'n na dire-diretso na discounted na. Pipila pa rin. Hindi na daw minsan nun nila dahil nga sa haba ng pila hindi na madetermina. Mabilisan na. Sabi nga, mabilisan na. Tuloy yung mga tinatawag na discount para ho sa mga sektor na meron po na meron tinatawag na privilege hindi na rin nakukuha. Labas muna ho tayo ng himpilan. Nagbabalik si Johnny Reblando. Dalawa daw wanted na arestado sa manhunt operation sa Angeles City
na-aresto. Maabante po sa balita. Nagbabalik Johnny Reblando. Abante Radyo Live Report. Timbog ng mga tauhan ng Angeles City Police Office ang dalawang wanted person sa isinagawang magkakahiwalay na law enforcement operations nitong January 6, 2026. Sa ulat ni Police Colonel Joselito Villarosa Jr., City Director ng Angeles City Police Office, ang Police Station 2 kasama ang tracker team at City Intelligence Unit ay naghain ng order to take custody sa isang 26 taong gulang na babae na residente ng Purok 5, Barangay Amsik, Angeles City. Ang suspect ay nasa talaan ng pulisya bilang top 7 provincial level at top 1 city level most wanted person dahil sa paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Huli naman ng mga tauhan ng CIDG Angeles City Field Unit kasama ang Police Station 4 matapos isilbi ang warrant of arrest sa isang 47 taong gulang na babae, residente ng Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, para sa kasong falsification of public documents na may inirekomendang piyansang 36,000 pesos. Ang mga suspek ay nasa kustodiya na ng pulisya para sa tamang dokumentasyon. Johnny Reblando, Abante! Abante Radyo Live Report. Thank you, Johnny. Nagatido sa ating oras yan, 12 minutes after 6 in the morning. Bumaba daw po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong nakaraang November 25. Ayon po yan sa pinakahuling survey na Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Thank you! Ayan, nakakuha po ng trabaho, di ba? Ibig sabihin na nabawas-bawasan din ho yung may bilang din ho ng gutom, di ba? Kapag ka may trabaho, kahit ito papano, may assurance na may laman ho ang ating mga palabigasan. Good morning! Naitala ho sa 4.4% ang unemployment rate ito'y katumbas ng humigit kumulang 2 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 5% noong October, ngunit mas mataas pa rin kaysa sa 3.2% unemployment rate noong November 2024. Samantala, umakyat naman sa 95.6% ang employment rate sa bansa na katumbas na tinatayang 50 milyong Pilipino na may trabaho, 50 million o kaya naman may negosyo noong November 2025. 50 million, malaki-laking bilang ho yun. Nasa 10.4% naman ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng karagdagang oras o naghahanap pa ng karagdagang racket. Good morning! Yung tanggap naman na ho ngayon yun yung racket, di ba? Papaalam ka lang kay bossing. Manager, okay, supervisor, manager. Pero wag mong, anong tawag doon, wag lang yung kadadagdag ka naman ng halos kapareho din yung trabaho, no, ha? Yung iba naman, nag-online sell. Diba? Bahala na, discarding, malupit. Ano na nangyari? May buwis ba? Kaya lang, sa bawat kita ho kasi natin, sa bawat kita, porsyento niya, pupunta rin sa buwis. Di ba? Yung iba naman, under the table. Ano yung under the table? Hindi na binubuwisan. Kasi nga naman maaaring, anong tawag doon na wala sa minimum na wala namang buwis. Kanya nga, discard na lang. Meron kang regular na trabaho o yung 8 oras, di ba? At rarakit ka pa. Kung halimbawa, ngayon, simula tayo ng alas 6, mamayang alas 2, labas na tayo, di ba? O may ilang oras ka pa hanggang alas 6, bago pa makauwi ho ng bahay. Di ba may dalawang, alas 2, may 2 oras pa. 4 na oras. Malaking bagay din ho yun, di ba, mga kaabante? Pandagdag kita. Alam niyo naman ang mga constant ang ating mga bayarin, di ba? Constant din yung ating mga paglo-load.
constant yung load, di ba? Hindi kompleto buhay kapag kaalan cellphone eh. Paggising pa lang sa umaga, cellphone na hawak eh, di ba? Baka may utos si boss eh, di ba? O ngayon, pagkatapos niyan, meron pang dagdag na hindi naman sa pinakikialaman, no? Siyempre, ano yan eh, di ba? Perks ng buhay nila yan, mga iba nating kababayan, mga may bisyo. Di, siyempre, kakain tayo umaga, tanghali, hanggang gabi, altanghap, ano po. At siyempre, meron pa higit sa lahat, lalo dyan, meron pang pang merienda. Good morning! Oras, meron na ho tayong 15 minutes after 6 in the morning. Yung underemployment talagang tinatanggap po yan ng ating ng Department of Labor. Di ba? Sabi nga po nila, talagang malaki ang bilang pa rin ng mga kababayan nun natin na naghahanap po ng ikalawang trabaho. Di ba? Pandagdag nga po ayun. Sabi ho ng survey yan ng Department of ng Philippine Statistics Authority o PSA. Hindi ho lang natin alam kung ito ay mga trabaho ng mga seasonal jobs. Pagkatapos ho ng holidays, November ho ito di ba? Marami po mga naganda kahit na yun yung nga panahunan na bagyuhan ho nandyan ho yung mga nanalanta rin ho ng mga bagyo kaya may mga ilang mga kumpanya ang hindi nagsagawa ho ng Christmas party. Yung mga yung buo company-wide Christmas party. Depende na dun sa mga tinatawag na mga departments, sa mga ganyan, maliitan na lang. Kasi ang ginawa ay corporate social responsibility. Di ba? Ayun ho ang mga ang tawag ho doon mga tinitingnan. Kaya malaman natin, baka may sunod doon na survey. Sabi po naman ng tawag ko diyan. Sabi po ng mga ekonomista nakatutok ko diyan mga holiday season. Kaya minsan pag holiday season o kaya seasonal job. Kaya minsan marami pa rin tayong mga kababayan hindi maiiwasan di ba? Yung merong mga panapanata. Ayan, katulad do sa panata sa itim na Nazareno, humihingi po sila ng tulong, divine help, divine intervention. Kaya kahit paano, kung kaya ho naman ng katawan, di ba? Kahit may babala po ang ating mga otoridad dyan sa ating mga namamanata na dapat iwasan na. Huwag nang makilahok pa doon sa translasyon, lalo na kung may mga health condition o medical condition, pinipili pa rin na sila ho ay mahawakan man lamang ho yung mahawakan man lamang yung tinatawag ho na tali o lubid, malaking bagay na ho yun para ho naman sa kanilang tinatawag na spiritual needs and comfort. Walang atrasan. Meron na ho tayong 18 minutes after 6 in the morning. Target naman daw ng Department of Health na babakunahan ng higit sa 10 milyong bata ngayong taon laban daw ho naman sa tigdas. Yun ho measles, di ba? Yung mga tigdas, uso ho yan Kasunod ho ng naitalang pagtaso ng kaso sa bansa noon po namang nakaraang taon. Ayon ho naman sa DOH hanggang nagdaang Disyembre, maabot sa halos 5,000 kaso ng tigdas. Ang naitala na 29% na mas mataas kumpara naman sa nagdaang taong 2024. Sa ngayon, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa, namumuro daw ata ho siya mapalitan. Available na ang 1.3 million doses ng measles rubella vaccines na gagamitin sa pagsisimula ho naman ng Ligtas Tigdas Vaccination Campaign. Kabilang ho sa mga tatanggap ng bakuna ay mga batang edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang. Good morning! Malaga po kasi talaga ang bakuna. Pang-kontra ho yan sa mga sakit na, di ba? Kaya nga yung mga bagong silang yung mga infants, sabi nga po, ay talagang dapat na lalagyan na babakunahan na kagad sa takdang edad, o takdang panahon ng kanila pong pagiging mga pagiging infant. Kaya may mga pediatrician, diyan sila magagaling, may schedule. Kaya yung batang nabakunahan ay meron po kagad immunity o meron kagad proteksyon sa anumang mga sakit. Kaya napakalaga po. Doon naman sa mga tinatawag ko dyan ng mga barangay clinic o health center sa atin po pinakamalapit na barangay, may mga dyan, libreng bakuna na year round naman ata, hindi naman ata naubusan. Pero pagka minsan, yung iba, anong tawag ko doon,
nagkakaroon ng mga mass vaccination kasi papalipas na, malapit na mag-expire. Ay naku, wag naman sana ho nga ganon mga kaabante. Good morning! Oy, good morning kay John Snow. At classmate ata natin to. Nandito ka ba sa Pinas, classmate? Good morning, thank you for watching. Si John Snow. Sa snow. Noong pagka nasa US, nasa snow siya. Ngayon dito tag-init. Anyway, magandang umaga po. Meron na ho kagad tayong 20 minutes. Makalipas na ho kagad ang alas 6 ng umaga. Baka po kayo may mga lakad, ano ha? Baka ho kayo may mga pupunta na may galaw-galaw na po kayo mga kaabante. Aba, isa ho sa mga ano po, no? Isa ho sa mga tinitingnan din ho ngayon ay yung pong tinatawag na nabuhay na muli. Nabuhay na muli. Nabuhay na muli, yun pong tinatawag na impeachment. Usaping impeachment. Kanino? Laban naman sa ikalawang Pangulo. Good morning! Panibagong impeachment complaint laban daw kay Vice President Sara Duterte ikakasa sa sunod na buwan ng Pebrero. Ang nagsabi po niyan ay wala pong iba kundi si Senador Amy Marcos. Sa Pebrero 6 daw ho, inaasaang ihahain ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Abay, isang taon no, talaga namang hindi tatantanan. Di ba? Anya, magugulat siya kung walang pangalawang impeachment case ang isasampa sa Vice Presidente. Ang tawag nila daw doon February 6 is the reckoning day ng second impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Ayon yan sa Senadora. Nauna ng kinwestiyon ni Marcos ang 2026 national budget na inilarawan niyang giniling dahil inilahan dito sa ibang forma ng assistance ang pork giniling ko yung ating giniling na pork barrel. Giniling ko na pork barrel. Less fat sabi ko naman. Alam niyo naman ang giniling, di ba? Mas gusto ng iba yung medyo may taba-taba para masarap yung lumpia. O kaya naman na yung pong anong tawag ko doon yung mga giniling na parang minudo, di ba? Minudilyo ba tawag ko doon? May konti-konti taba. Pero yung iba naman gusto talaga na wala akong taba. Yun. So dito daw ho, dito sa pondong 2026, bagamat napakalin. Napakalin, lean daw ho, at talagang less fat, meron pa rin. Kaya ngayon ay giniling na pork barrel. Good morning! Meron ho tayong 22 minutes, makalipas na ho kagad ang alas 6 ng umaga. Ito po naman, natalakay na rin ho ito. Balik ho tayo sa kalusugan. Nung mga unang araw po ng Enero, nakapanayan mo natin si Secretary Ted Herbosa. Ito po ay may kinalaman ho naman dun ho sa mga tinatawag po na mga guarantee letter. Kasi nga po yung ating 2026 budget na ko-questionin ho naman sa Korte Suprema. Ayun, baka nga ko-questionin dahil yung mga politiko hindi na makakaporma dun sa ayuda. Naapektuhan nyo yung kanilang mga palabigasan. Yung guarantee letter, hindi kay Secretary Ted Herbosa, kay Congressman Ordonez ng senior party list. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, tuluyang nawala na daw po ang pangangailangan para sa guarantee letter mula sa mga politiko dahil sa zero balance billing program ng administrasyong Marcos. Wala na daw yung GL kasi nga meron ng zero balance billing. Yan po kasi ay sa mga government hospital. Hindi na daw dadaan sa mga politiko. Paliwanag pa ni Herbosa na ang policy dito ay direktang solusyon sa matagal nang tinutuligsa na sistema kung saan ang access naman sa serbisyong medikal ay nakatali sa tinatawag kong political patronage. Sa ilalim mo ng programa, mga pasyente na na-admit sa basic accommodation ng mga ospital, yun nga po, ng Department of Health, ay hindi na ho kailangang magbayad. Good morning! Pero kapag kaya naman ay mga private hospital, di ba? Ayun nga lang, sana damihan po ang mga government hospital. Kaya lang, iilan. Ngayon may tinatawag daw ng mga basic accommodation ng mga department, mga ospitalo sa ilalim mo ng Department of Health. Ano ho ba yun? Siyempre, may mga regional
na mga hospital. May mga district hospital. Yan, yung mga district hospital ho yan makikita mo diyan mga pagmumukha ho ng mga district mga congressman, mga district congress representative din ho nila mga kaabante, no, di ba? Wala na daw. Tama naman, zero billing, zero balance billing. Pero yan ho ay totoo sa mga government hospital na talaga ho namang pag titingnan po natin, yun pong mga hospital na yan, government-run hospital, ay talaga po namang napakahaba ho ng pila. Napakahaba po naman may mga ano po yun, tawag ho doon mga pila. Di ba? Yung iba naman, sasabi pa nila, meron daw palakasan. Wala naman, meron tawag ho doon. Pagka pumila ka, nagpumunta ka ng maaga, alam niyo naman mga government hospital. Kaya lang, siyempre, may mga singit-singit pa rin. Pero maganda na yung meron na dapat yung mga number. Hindi, yung emergency room, ibang usapan na yun. Pero dun sa iba pa, mga outpatient, tawag ho doon nga, mga outpatient na mga, na mga consultation, ay sana ba yung numbering na lang, mga kaabante. Walang atrasan. Samantala, ang marami na, nadagdagan pa lang ating mga abogado ho ngayon. Marami na naman. Pero ang dami ng kwento meron yung mga katatapos po nag-abang ho sila doon sa Supreme Court, digital na rin po Yung iba hindi pa nila alam kung anong kanilang masasabi. Yung iba hindi makapaniwala. Yung iba nag-i-expect, hindi na. Iba-iba talaga, mixed emotion actually, no? 3 daw hong estudyante mula sa University of Santo Tomas, Manila, ang nakapasok sa top 5 ng mga pumasa sa 2025 bar examination. Ay siyempre number 1 ho ang UP. Naglalabanan. Isang estudyante mula naman sa University of the Philippines ang nagtala ng pinakamataas na marka ayon sa Supreme Court kahapon. Nagdagsaan ho sila doon mga hapon. Si Jeroniel Ray Timola Sanchez ang nanguna sa exam na average 92.70% ba? Congratulations. 90 plus percent ang kanyang nakuhang score. Halos dikit sa kanya si Spinal Albert Alwigan, deklaro ng UST Manila na nagtala naman ng 92.46%. Di ba? Yung mga yun tuwan-tawa ang mga nagpunta ko doon, makasama, may mga kwento. Yung isa naman malimit o flanker, pero meron na nga, parang kumuha siya nag-aral ng abogas siya, kumuha ng batas, review dito, kaliwa kanan, binata pa, hanggang sa magkaanak. Ganun ang mga kwento, no? Yung isa naman, meron nung parang 59 years old na rin, iba ko talaga ang ang mga nararamdaman. Ibig sabihin mayroon na naman tayong mga bagong abogado. Taon-taon naman nadadagdagan nadadagdagan. Mas marami nadadagdag. Ngayon iba-iba mga landas ang kanilang mga natatahak. Di ba? Sabi nga ni mga pilosopo nako, madadagdagan na naman ang mga tawag doon na mga yung mga diretsyon daan pilit na inililiko at yung mga likong daan pilito na mga itinutuwid. Marami na naman ang bilang nila, with due respect, yung mga sabi nga, doon sa ating mga kumuha po at mga pumasa. Yung mga flankers, sabi nga noong chief examiner, better luck next time. Walang atrasan. 28 minutes na ho kagad, makalipas na po ang alas 6 ng umaga. Ngayon po naman ay magiging abala rin ang atin pong mga otoridad, lalo na sa kalsada dahil papalapit po ang tinatawag na ASEAN Summit. Yung ASEAN Summit. Punong abala ho tayo, ang Pilipinas punong abala ho. Kaya yung pong total rehabilitation ng EDSA, re-rendahan muna. Paagaganahin lang muna. Pero baka kasi di ba? Baka kasi mabitin, nakakahiya sa mga foreign delegates. Di ba? Ngayon nagsisimula na magdating yung mga tawag doon yung mga support staff po doon para sa ASEAN para doon sa pagdating ng pinaka-araw na yon ay na lang, pirmahan na lang, di ba? Formalities na lamang. Pero actually, nagsisimula na ganitong araw. At malimit pinupunta. Naku, doon sa Boracay. Ang dami doon mga foreigner. Ang dami doon mga
mga delegates ng sa ASEAN. Oras, meron na ho tayong 29 minutes after 6 in the morning. Oras, atid po naman sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga malalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago magbayad. Regular po ina-update ang website at may direktang link ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ng publikos na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotekta ng kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online na sasalihan sapagkat dumarami mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Good morning! Oras! Meron na po tayong 31 minutes after 6 in the morning. Oras atid po naman sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Magbabalik po kami saglit na saglit po lamang. Good morning! Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Paano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigyan yung tulong, lalo na itong Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman.
Ay, balik na ho tayo sa ating paglilingkod. 35 minutes after 6 in the morning. Nasa linya po natin si Teacher Benjo Basas, Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Hingi po tayo ng reaksyon sa kanila sapagkat ito'y matagal ng issue, yung silid-aralan at pagkatapos yung iba pa mga issue. Meron nung trilyong pesos na budget ang Department of Education. At sinasabi sa kauna-unang pagkakataon ito atang mataas, ano ha? At doon sa pondong yon, kung hindi tayo nagkakamali, sa figure 65 billion na ang inilaan para naman sa konstruksyon ng mga bagong silid paaralan, gusali o mga silid paaralan. At 25,000 ata ang target. Meron ho tayong backlog na 148,000. Ayan ho ang mga impormasyon. At meron din nung inilaang pera, billion din, para naman sa pagkumpuni ng mga nasirang silid paaralan. Yan lang ho sa mga silid paaralan pa. Ano pa yung mga dapat na ayusin sa sektor ng lipunan? Makakadagdag ba yan para naman makaagapay na ang ating mga mag-aaral? Yan sa sinasabing mga kapitbahay natin, mga estudyante kapitbahay natin. Magandang umaga, Teacher Benjo Basas. Salamat sa pagtanggap sa tawag ng Abante, programang Walang Atrasan. Ako po naman si Benji Alejandro. Good morning. Yes, good morning po, Sir Benji, at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ay siguro naman nagkaroon na ng pulong ang inyong grupo at ano po ang posisyon o ang reaksyon ng inyong grupo tungkol dito sa budget na 2026 at sinasabing mataas ang pondong inilaan sa sektor ng edukasyon. Well, una, ilagay natin dun sa context po ng saligang batas talaga naman na iniuutos mandato ng saligang batas natin na dapat edukasyon ang bibigyan po ng pinakamalaking budgetary allocation. So pag sinabi po natin edukasyon, hindi lang naman ito DepEd. So kasama na po dyan yung CHED, TESDA at SUC. So lalabas 4 na mga pangunahing mga ahensya. Tama po yung sinasabi mo, Sir Benji, dahil noong nakaraang taon ay nilabag ng ating gobyerno yung mismo nating saligang batas sa pag-allocate ng mas malaking budget sa DPWH kaysa sa mga ahensya na pang-edukasyon. Combined ang sinasabi po natin dito. Ngayon, medyo nakakatuwa sapagkat DepEd alone, ibig sabihin, excluding other agencies, other education agencies, ay lumalabas siya yung pinakamalaki at more than 1 trillion pesos considering lahat ng attached agencies sa Department of Education. At kabilang na rin yung binabanggit po ninyo na construction ng classroom, dahil dati ang classroom construction po natin ay aligned po yan diyan sa, at yung budget ay nasa DPWH, even yung classroom construction. Ayun, nakita naman natin yung 2025 ay ba't talaga ito ng iba't ibang kontrobersya itong 2025 budget natin. In fact, Sir Benji, mabanggit ko lang, ito'y kinwestiyon namin sa Supreme Court yan ng TDC, isa sa mga organization na nag-file ng petition sa Supreme Court questioning the constitutionality of the 2025 GAA for allocating more funds for a single agency, which is the DPWH, and even more than the education agencies budget combined, all of those 4 agencies po. Kaya po at least hindi pa man yung Supreme Court nag-rule sa issue po na ito, ngayon merong kaunti pwede namin sabihin, and we appreciate that na may rectification na ginawa yung ating Kongreso primarily para po dito para maibalik naman sa kanyang pedestal yung education sector Although hindi naman ito pwede naming sabihin, bagamat sabi ko nga kanina unprecedented po ito pinakamalaki sa kasaysayan yung budget natin ng national budget yung education budget pinakamalaki rin, yung DepEd budget pinakamalaki rin, lahat ito ay unprecedented pero pwede ho nating sabihin na kulang pa ito kung ang titignan ho natin ay ano ba talaga yung actual needs doon sa ground kasi hindi naman parang Sir Benji ang sabi ko nga diyan parang sa bahay yan pag lumaki yung budget mo sa bahay hindi nangangahulugan na okay na kasi tignan mo baka naman lumaki yung budget dahil
bumili ng cosmetics yung nanay, no? O yung tatay bumili ng alak, no? So, ganun po sana, no? Ganun po natin siya gustong tingnan, ano po. Ang sabi nga ito ay halaga, no, pera ang ibinuhos, pera ang itinapat. Nangangahulugan ba kaagad ito, ka Benjo, na yung kalidad ng edukasyon, yung kaalaman sa mga bata may epekto na kaagad? It doesn't follow, no? Pero ano yan, ano? Pwede nating sabihin, ano, na napakalaking hakbang po nito. 'Di ba? Kasi gaya nga ng sinasabi ko po, no, kapag ka naman tayo ay nagtalaga ng budget, no, sa isang partikular na ahensya, titignan natin saan ba ginugugol yan, no? Like for example, sa Department of Education, syempre kasama diyan yung personal service, no, yung pampasweldo sa ating mga empleyado, mga guro, 'di ba? Kasama rin po diyan yung MOOE, no? Ito po yung nga po yung tinatawag po natin, ano, na maintenance and other operating expenses, no? So yan yung dinadala doon sa ating mga paaralan. And of course, kasama rin diyan yung construction, yung capital outlay, no? Yung construction ng ating mga school buildings, no? Pag tinignan natin yan, ano, Sir Benji, no? Isa sa pinakamalaki naming criticism, of course, no, dito sa budget na ito ay hindi ito matugon, no? Hindi siya tumutugon, no, doon sa pangangailangan ng ating mga guro in terms of compensation and benefits, ha? Mataas, no, yung allocation niya para halimbawa sa school feeding program, no? Unprecedented rin yan, ano? Maganda rin naman kasi talaga yan, ano po? Construction ng classroom, no? Digitization ng ating mga paaralan. Pero malaki pa rin yung kulang, no? Well, sa construction pa lamang ng classroom, kanina binabanggit mo, di ba? 25,000 yung target, no, for fiscal year 2026, no? Pero ang backlog natin almost 150,000. Di ba? Yun nga, kaya nga talagang atrasado yung 2025 natin dahil 2025 na itala yung 165,000, ano, na kakulangan sa classroom, 'di ba? Naglalaro kasi lagi, no, yung fluctuating, ano, yung data, no, natin po diyan. Pero pag tinignan po ninyo, yung classroom construction natin noong 2025 nakakatawa, no? Only 22 classrooms, no, completed, no. 22 against the target of 1,800. So sobrang atrasado, sobrang laki nito. Kailangan talaga, no, pagtuunan natin ng pansin itong education sector po. At saka yung tawag doon na, Kabenji, ito na babanggit mo palagi, nakalimutan ko na lang yung termino nyo terminong ginamit mo. Yung nandoon sa mga batang tumatawid ng dagat o ng ilog para makapag-aral. may termino kayo dyan nabanggit, o may katawagan kayo dyan na yan kasama rin sa maapektuhan o mabibiyayaan itong pagtaas ng pondo. Well, yes, opo. No, actually, yes. No, yun po yung tinatawag natin ng mga last mile schools. Yun, no? oo nga. Sa Pilipinas. No? Marami-rami rin po yan. No, ito yung mga wala talagang access sa kalsada, kuryente, no, yung mga maayos na mga daan, ano, medyo hindi talaga accessible, no, yung komunidad, no. So ito yung mga dapat talagang bigyan din natin ng pansin sapagkat diyan din talaga marami po tayong naitatala po ng mga problema and even drop out, no, sapagkat questionable rin yung kabuhayan even yung kanilang mga magulang, no. Kasi kung nandyan ka sa ganyan uri ng komunidad, no, normally yung mga komunidad po niyan, yung mga GIDCA na tinatawag, no, yung geographically isolated, disadvantaged and conflict affected areas. So opo, medyo yan po, ang daming factors, no, na kinakailangan po. Ang ano kasi minsan napapansin namin, yung mga bata hindi na sila umaalis ng kanilang lugar. Yung si teacher na lang nagpupunta roon. Parang kung hindi siya mag-iisang buwan doon, no, para lang hindi na bukod sa makatipid, matututukan ng gusto, talaga isasakripisyo yung kanyang pamilya, no, na makita para lang yan papanong ano diyan yan ba sabi nga in terms of compensation o financial support meron din yan teacher Kabenjo. Opo, no, yung ating mga ano po, yung meron pong yung pag mga teacher po na nanain talaga sa mga ganyang uri ng mga lugar po. No, normally meron po tayo diyan na tinatawag ho na
special hardship allowances no po under the Magna Carta for Public School Teachers no. At ngayon po doon sa bagong system ng promotion ano sa DepEd, meron din pong incentive no, na incentivize din sila dahil kung ikaw ay nandyan sa mga ganyang uri po ng lugar no, medyo mas mataas yung chance doon sa promotion sa mas mataas na position. To put it in context po no, sa lungsod ay kada 5 teacher may isa diyan na master teacher no. Mataas po masyado ang position niyan ano at ang salary grade no. Pero diyan po sa mga GIDCA areas no, kada 3 ay merong isa no. So ganoon po no siya na incentivize ngayon. At nakita rin naman na continuous naman din po yung ating pag-uusap doon sa Department of Education. Sa ngayon dito po sa ano na to na sa pondong ito ng 2026 siyempre, ang hindi naman kagyat yung epekto niyan mararamdaman mo ngayon at kung magpapatuloy sa mga susunod na taon na tataas ang talagang nasa numero 1 ang DepEd pagdating sa budget allocation mababawasan kaya kaya magkakaroon kaya ng improvement yung sinasabing teacher-student ratio sa public school? Hopefully no yun po yung gusto natin din ano kasi by the way no Sir Benji no hindi natin na banggit kanina na even itong budget po na ito meron po tong allocation para sa something like 30,000 teaching positions. So ganun po din kalaki yan no 30,000 teaching positions and another more than 32,000 na teaching positions po no items dito po sa atin ano sa public school system po natin. So malaki to. No? At malaking may tutulong nito at mababawasan talaga nito no yung problema natin in terms of yung class size no yung teacher to student ratio. No? Pero syempre hindi naman natin magagawa yan na mabuti no kapag hindi po talaga natin hindi po talaga magkakaroon din ng construction ng classrooms. Tama nga po dapat magkaka-dedicate kasi nga gusto mong maganda ang ratio kaso naman wala namang hindi naman suportado ng infrastruktura kaya di ba minsan sa isang classroom naghahati ang ibang mga school di ba Benjo yung tama po. scheduling ng mga kaya bata. Kaya nga meron tayong mga eskwelahan po no na may mga sessions, may morning, may afternoon, no, meron pa iba 3 shifts no. So dahil nga po dito sa kakulangan sa classroom. Kaya kahit dagdagan pa man natin yung number of teachers no kung yung construction ng ating classrooms no ay kakapusin may problema pa rin po. Isa na lang po ito'y mahalaga in terms of compensation no ng ating mga may mga tranches na na-aprobahan na yan sa kabuuan sa mga government employees pero ang ating mga teachers sabi nga kumpara doon sa iba nagtaasan na nananatili pa rin kayo. Anong may mga pagbabago ba sa hinaharap? Yung isang problema talaga no na nakita namin dito at na-raise din naman namin kahit malaki yung budget hindi siya responsive no doon sa aming hinihingi no. Halimbawa, yung aming hinihingi po ngayon 15,000 across the board no for all public school teachers and DepEd employees po at matagal na po yan. Pero hindi pa rin po na-actionan yan. Meron na rin naman tayo diyan mga bills no in both houses of Congress. Pero yun nga po no hindi ito binigay no sa kasalukuyan no ngayong 2026 no. Pero tingin namin meron pa namang chance no kasi ang isang argument parati ng gobyerno we still have no this salary adjustment no in tranches. Kaya nagkakaroon po no ng sabihin natin nagkakaroon ng depensa no yung gobyerno no at justification no para hindi ibigay yung substantial salary increase no. Pero take note po itong tranches po na ito this is only 1,500 no per year no divided by 4 tranches nga po no under the SSL 6 of President Marcos. Kaya po kulang talaga ito. Kulang, no? So yun po yung sinasabi ho namin. Opo. Okay.
Kabenjo, ako po yung nagpapasalamat sa oras na pinagkaloob niyo sa programang Walang Atrasan dito sa Abante. Ha? At sa ulitin po, salamat sa pagtugon sa aming mga tanong. Maraming salamat din po, Sir Benji. Mabuhay po kayo. Good Thank you po sa morning. opportunity. Good morning po. Si Teacher Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Nagatido sa ating oras yan. Ganap na pong 50 minutes after 6 in the morning. Oras atid po sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang supuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, nilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaari hong i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago maglaro o magbayad. Regular hong ina-update ang website at may direktang link ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ang publiko na makaiwas sa panlililang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Good morning! Oras, meron na ho tayong 52 minutes after 6 in the morning. Oras at idu naman sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Editorya ni Benji Alejandro. Mga kaabante, malinaw na ipinakita ho ng Pahayag 2025 End of the Year Survey ang lumalalang krisis ng tiwala sa ating mga pangunahing institusyon. Ang Senado, bumagsak mula 28% tungo sa 24% ang kanilang approval rating. Ang Kamara halos hindi nagmalaw mula 21% pababa ng 20%. Ang ibig sabihin nito, hindi na naniniwala ang taong bayan na ang dalawang sangay ng Kongreso ay tunay na kumakatawan sa kanilang interes. Dagdag pa rito, bumaba rin ang ratings ng Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Transportation at Department of Finance. Sa gitna ng baha, mataas na presyo ng bilihin at bulok na transportation system, tila walang konkretong solusyon na naibibigay. Ang mga numerong ito ay hindi lamang estadistika. Sila ay malinaw na pahayag ng pagkadismaya ng taong bayan. Ngunit kapansin-pansin na may dalawa din naman daw ahensya ang umangata. Ang Department of Public Works and Highways na nakakuha ng dagdag na tiwala dahil daw sa aktibong pagpapatupad ng flood control infrastructure projects at ang Commission on Audit na kinilala dahil naman sa maigting na paglaban sa katiwalian. Nakapagta kayo sa DPWH, Ipinakikita nito na kapag may nakitang aksyon at pananagutan, dahil siguro sa mga investigasyon, may pag-asa pang maibabalik ang tiwala ng publiko. Ang tanong ngayon, hanggang kailan magtitiis ang taong bayan sa Senado at Kamara na patuloy hong bumabagsak ang kanilang kredibilidad? Kung hindi magbabago ang pamamalakad, kung mananatiling bulag sa hinaing ng mamayan, baka tuluyan ang mawala ng saysay ang mga institusyong ito. Ang survey na ito ay hindi lamang numero. Ito'y babala. Babala na ang tiwala ng tao ay hindi basta-basta nakukuha. At kapag ka nawala, mahirap na pong ibalik. Editorya ni Benji Alejandro. Thank you kay Ngogi, kay Seb at saka kay Brian. Thank you Jason, thank you sa ating mga kasama sa ating mga kasama sa newsroom at saka kay Fred, thank you. At sa lahat ng ating mga kasamahan sa reportorial team ng Abante Radio. Antabayanan po ang sunod na palatuntunan, Abante sa umaga, kalipunan ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Ako naman po si Benji Alejandro, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Good morning, mahal kong Elaine.
I love you.